Ipinakita ang nakaraan ni Zoro, kung saan hinamon niya ng duelo ang isang dojo para kapag nanalo siya ay mapasa kanya ito. Kinalaban siya ng isang batang babae na magaling sa paggamit ng espada, at dahil ngayon lang siya nakahawak ng wooden sword ay napatulog siya ng kalaban. Ngunit nangako siyang balang araw ay mananalo sa laban, kaya nagsanay siya ng nagsanay para lumakas, hanggang sa kaya niya na makipagsabayan sa matatanda. Pero natalo pa rin siya ni Quina sa labanan, kaya muli siyang nagsanay ng nagsanay pero natalo lang siya ulit ni Quina na may 2,000 panalo at walang talo. Napag-usapan ng matatanda na hindi maaaring manahin ni Quina ang dojo dahil isa itong babae. Ngunit narinig ito ni Quina kaya nangako siyang magiging pinakamagaling na swordsman. Pero binasag ng tatay ang pangarap niya. Nakita siya ni Zoro na mag-isa sa labas, kaya niyaya siya ni Zoro sa isang duelo. Ngunit gamit ang totoong espada, kaya kinuha ni Quina ang tunay na espada, at nagsimula ang napakatinding laban ng dalawang bata. Ngunit napatalsik ni Quina ang dalawang espada ni Zoro, pero hindi niya tuluyang sinaksak ang batang lalaki. Napaiyak na lang si Zoro pagkatapos ng laban, kaya ibinahagi ni Quina ang pinagdadaanan niya bilang isang babaeng swordsman, at nagkaroon sila ng kasunduan na magiging mga magigiting na swordsman pagtanda nila. Kinabukasan ay mas gumaling si Quina, samantalang si Zoro ay mas mahirap ang ginawang training. Nang mabalitaan niya na patay na daw si Quina, at sa libing ni Quina ay ikinwento ng ama na ang kinamati nito ay nadulas at tumama ang ulo sa hagdan. Dahil sa nangyari ay mas lumakas si Zoro at mas pinag-igihan ang pagsasanay. Habang kinakausap siya ng ama ni Quina ay hindi napigil ang pamatak ang mga luha. Sa kanya hiningi ang espada ni Quina dahil tutuparin daw niya ang pangako nila ni Quina sa isa't isa na magiging pinakamalakas na swordsman. Pagtanda ni Zoro ay nagagawa niya ng mahiwa ang mga bato, at isang araw ay nagpaalam sa kanyang master upang tuparin ang pangarap nila ni Quina. Nagising si Zoro dahil nagsasanay ng kanan ang dalawa, at nang tamaan ni Usopp ang isla ay napahanga si Luffy. Subalit mamaya ay may dumating sa barko dahil napinsala daw sila ng kanan. Binalibag ito ni Luffy nang makilala ni Zoro na ito pala si Johnny na kababata sa dojo. Saka pinakita ni Johnny ang isa pa nilang kababata na si Yosako na merong sakit. Tapos napinsala pa daw sila ng kanan na kagagawa nila Luffy. Gumamit sila Luffy at Usopp ng mga lemon dahil mukhang kulang lang si Yosako sa vitamin C. Ngunit sila ang papatay dito dahil sa dami ng nilagay sa bibig. At nang magising ito ay magaling na siya kagad. Saka sila nagpakilala ng mga bounty hunter. Ngunit nang hina ulit si Yosako kaya pinatulog muna nila. At naisip na kakulangan ito sa nutrisyon kaya para makakain sila ng mga masustansyang pagkain ay balak nilang magpunta sa Baratie. Ngunit nakasabay nila ang isang marine ship ni Lieutenant Fullbody. Pero dahil ngayon lang niya nakita ang flag ng Straw Hat ay minaliit niya lang ang mga ito. Pero tinira sila ng isang cannonball na pinabanda ni Luffy pero aksidenteng tumama sa bubong ng Baratie kung nasaan ang head chef Zeff. Pero nagtrabaho pa rin ito kahit na may sugat sa ulo. Nagmakaawa naman si Luffy sa kanyang nagawa at inakalang naputol niya ang paa nito. At dahil sa nagawa ni Luffy ay kailangan daw niyang magtrabaho ng walang bayad ng 1 taon. Pinagsilbihan ni Sanji si Fullbody at ang kasama nitong babae. Pinagtinginan sila ng mga tao dahil sikat pala si Fullbody. Kaya nagpasikat siya at hinulaan kung ano ang flavor ng wine. Ngunit sinabi ni Sanji na malayo ang hula niya kaya natawa ang babae. Hindi naman makapaniwala si Fullbody dahil bago siya pumunta ay tumawag muna siya para sabihin kung anong wine ang ibibigay sa kanila. Gusto ni Luffy na 1 linggo lang siyang magtatrabaho. Pero ayaw pumayag ni Zeff kaya binugbog niya na lang si Luffy. Tinawag ni Fullbody si Sanji. Ngunit nilaan din niya ang date nito. Saka sinabi ni Fullbody na may insekto daw sa soup. Pero hindi siya sineryoso ni Sanji kaya natawa ang mga tao at muli na naman siyang napahiya kaya winasak ang lamesa. Nagalit si Sanji dahil pinaghirapan niya daw ang soup. Tapos tinulak pa ni Fullbody ang babae kaya binanatan siya ni Sanji. Nagulat ang mga chef dahil isang marine si Fullbody. Pero walang sinasanto si Sanji kapag nagsasayang ng pagkain. Nakita ni Patty ang ginawa ni Sanji. Kaya pinagalitan niya ito dahil binugbog ang customer. Binitiwan ni Sanji si Fullbody, ngunit dahil sa nangyari ay isinumpa nitong maghihiganti. Kaya papatayin na sana siya pero pinigilan si Sanji ng mga kasamang chef. Nahulog ang dalawa mula sa kisame. Kaya nadagdagan na naman ang atraso ni Luffy. At nang makita ng head chef si Sanji ay sinipa ito sa mukha, pati na rin si Fullbody kaya pinagsisihan niya ang pagpunta sa Baratie. Dumating ang tauhan ni Fullbody na sinabing nakatakas daw ang nahuli nilang pirata. Ngunit biglang nabaril ang marine sa likod dahil nandun na pala ang piratang sinasabi niya. Pumasok ito at nanghingi ng makakain. Pero nang malaman ni Patty na wala itong pera ay binanatan niya ang pirata. Samantala si Sanji ay nagsimulang magluto habang binabanatan ni Patty ang pirata. Gumapang naman sila Fullbody para makatakas. At itinapon ni Patty ang pirata sa labas ng resto. Akala nito ay mamamatay na siya sa gutom pero binigyan siya ni Sanji ng masarap na pagkain. Nasa una ay tinanggihan nito pero hindi din niya natiis ang napakasarap na luto ni Sanji. Dahil dito ay niyaya ni Luffy na maging cook niya si Sanji. Pero hindi pumayag ang cook. Ngunit tinanggihan ni Luffy ang pagtanggi niyang sumali sa crew. Kaya nainis si Sanji dahil sa kakaibang ugali ni Luffy.
Nagpakilala ang pirata na siya si Jean. Sinabi naman ni Luffy na balak niyang magpunta sa Grand Line. Ngunit nagbabala si Jean dahil lubhang mapanganib daw ang lugar. Abala ang mga chef sa paghahanda ng pagkain, ngunit nag-aalala si Carne dahil tauhan daw ni Don Krieg ang piratang binugbog ni Patty. Dahil merong 50 ship si Don Krieg na puno ng mga pirata, pero hindi daw natatakot si Patty sa kahit sino. Kaya nagkainitan ng dalawa habang natutuwa pa ang ibang mga chef. Pero nang dumating si Zeph ay balik trabaho sila. Bago umalis si Jean ay labis na nagpasalamat sa kabaitan ni Sanji sa kanya. Nagsimula nang magtrabaho si Luffy. Pero nangulangot lang siya habang pinapanood ng mga chef kaya nagalit ang mga ito. Kaya pinaghugas siya ng pinggan. Pero dahil nakikinig ng chismis ay nababasag niya lahat. Kaya pinaglinis siya ni Patty. Ngunit kinakain niya rin ang pagkain ng customer. Tapos napaso sa mainit na kawali kaya nabasag pa ang mas maraming pinggan. Kaya inutusan na lang siya ni Patty na kumuha ng mga order. Nang makita niya ang mga kasama na kumakain ng masarap habang wala siya, kaya nilagyan niya ng kulangot ang inumin ni Zoro. Pero napansin pala ito ni Zoro kaya sa kanya pinainom. Napatahimik ang mga tao dahil sa ingay nila, kaya nainis si Sanji sa kanila. Pero nang makita niya si Nami ay nag-iba ang ihip ng hangin dahil inalayan ito ng bulaklak. Dumating si Zeph at sinabing maging isang pirata na lang si Sanji. Dahil sa palaging inaaway ni Sanji ang mga customer nila, nagalit si Sanji at kinwelyuhan ng matanda pero siya ang binalibag nito. Nililibre ni Sanji ng pagkain si Nami, pero pinagbabayad niya ang ibang crew. Natakot ang mga customer nang makita ang napakalaking barko ni Don Krieg. Kinabahan din si Patty nang makita ang barko. Ngunit napansin nila Sanji at Luffy na tila dumaan ito sa napakatinding bagyo. Kabado ang lahat nang pumasok si Don Krieg sa resto. Pero nanghihina na ito kaya nanghihingi ng pagkain. Pero ayaw bigyan ng mga chef dahil alam nila na masamang tao si Don Krieg. Subalit binigyan ito ni Sanji ng pagkain. At mangiyak-ngiyak na kumain ng Don. Inuutusan siya ng chef na tanggalin ang pagkain kay Don Krieg. At nang matapos kumain ng Don ay binanatan nito si Sanji kaya talsik, at di naman makapaniwala si Jin kaya nagalit siya sa kanyang captain pero binalian siya nito ng buto. Nagtakbuhan ng mga tao dahil sa takot, at sinabi ni Don Krieg na sa kanya na daw ang barko na ito. Pero inutusan niya muna ang mga chef na ipagluto ang mga tauhan niyang malapit ng mamatay sa gutom. Ayaw pumayag ng mga chef sa nais ng Don, pero nilinaw niyang siya ang hari sa East Blue. Kaya humingi ng tawad si Jin kay Sanji. Ipagluluto sana ni Sanji si Don Krieg pero pinigilan siya ng mga chef. Kaya sinabi ni Sanji na alam niya kasi ang pakiramdam ng mamamatay dahil sa gutom kaya ang sino mang nagugutom ay ipagluluto niya. Pinabagsak siya ni Patty dahil nababaliw na daw si Sanji. Sa kanilabas ni Patty ang isang lobster cannon na tinira kay Don Krieg kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Subalit na natiling nakatayo si Don Krieg sa kanilabas ang mga sandata sa katawan at pinagbabaril ang mga chef. Pinakita niya din ang mamahalin niyang armor para ipamukha na siya ang pinakamakapangyarihan sa dagat ng East Blue. Binigay ni Zeph ang order ni Don Krieg para sa mga tao niya. Ngunit nagulat ang Don nang makita ang head chef. Nakilala ni Don Krieg si Zeph na dating nakapaglakbay ng isang taon sa Grand Line dahil sa galing nito sa pakikipaglaban gamit ang mga paa. Alam din ni Don Krieg na may naisulat na logbook si Zeph tungkol sa Grand Line, subalit walang balak si Zeph na ibigay lang ito. Kaya kukunin daw ito ni Don Krieg ng sapilitan at magiging hari ng mga pirata. Sinabi ni Luffy na siya ang magiging hari ng mga pirata kaya nainis si Don Krieg at nilabas ang mga baril sa balikat. Nag-alok ng tulong sila Zoro at Usopp pero halatang natatakot si Usopp. Tapos sinabi ni Luffy crew niya rin daw si Sanji. Subalit umalis si Don Krieg dahil papakainin niya daw muna ang mga bata niya. Nahulog si Yusako sa hagdan at nagkahalikan sila ni Johnny kaya nasuka ang dalawa. Nang mapansin nilang hawak ni Nami ang isang wanted poster, sinisisi ng mga cook si Sanji pero kinampihan pa siya ni Zeph. Tinanong ni Luffy si Jin ang tungkol sa Grand Line. Kinwento ni Jin na pagsapit daw ng ikapitong araw ay nangyari ang isang bangungot dahil may dumating daw na isang tao at winasak ang 50 barko ni Don Krieg na ikinatakot ng mga cook. Napansin daw niyang ang lalaking gumawa nito ay merong matatalas na mga mata na parang sa isang hawk. Kaya naisip ni Zoro na ito ay ang target niya na si Mihawk. Natakot ang mga kasama subalit nasabik pa si Luffy sa kanyang narinig. Nakakain na ang mga tauhan ni Don Krieg kaya nakaligtas sila sa pagkamatay. Ngunit nais pa palang bumalik ng Don sa Grand Line kaya natakot ang mga bata niya. Ngunit pinatay niya ang isang hindi sang-ayon sa gusto niya kaya sumunod na lang ang mga tauhan. Samantala sa malayo ay nasundan pala sila ni Mihawk. Sumusugod na ang mga pirata kaya naghanda ang mga chef sa pagdepensa. Subalit sa isang iglap ay nagawa ni Mihawk na mahati ang napakalaking barko. Dumating sila Yosako at Johnny, na sinabing itinakas daw ni Nami ang barko nila. Ikinwento ni Yosako kung paano sila nahulog sa barko. Niloko daw sila ni Nami na magpapalit ito ng damit kaya tumalikod sila. Pero pagharap ay sinampal sila ng dalaga kaya nahulog. Ikinagalit ito nila Zoro at Usopp. Pero dahil nakikita pa nila ang going merry at inutusan ni Luffy sila Zoro at Usopp na sundan ito gamit ang bangka nila Johnny.